33,000 temporary workers sa loob ng 2 taon ang pabibilisin ang pagiging permanent resident. Bahagi po yan ng Immigration Levels Plan sa ilalim ng Budget 2025. Inabangan ang detalye ng mga sektor na makikinabang, maging ang requirements na kakailanganin ng mga posibleng aplikante. Pero ayon sa isang immigration lawyer, kulang ang impormasyon na inilalatag ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Ang report mula kay Rhea Santos. Di programa, kundi one-time measure ang gagawin ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC na gawing permanent residents ang 33,000 work permit holders sa loob ng 2 taon. Sa pahayag na ipinadala sa Omni News, target daw ng inisyatibo ang mga individual na nasa in-demand sectors na nakakatulong na sa ekonomiya ng bansa. Kasama rito ang mga nasa rural areas, mga sektor na may labor gaps. Pero kasi kapag ka-trigger mo yung word na TR or yung term na TR to PR, people kind of like automatically latch into the idea of the 2021 TR to PR program. So ngayon, parang medyo hindi masaya yung Minister's Office that people are calling it a program. Ano ba kasi? Matatandaan na noong 2021, isang temporary resident to permanent resident o TR to PR pathway ang inilunsad ng gobyerno. May 6 na streams ang pathway na ito kung saan nakalatag ang mga sektor na pagkukunan. Pakita ko sa inyo, katulad ng let's say manggagawa mula sa healthcare o di kaya mga international student graduates mula sa isang Canadian institution. Nakalagay din po yung bilang ng aplikasyon na kanilang tatanggapin. Nakasaad din kung ilan na bang aplikasyon na naisumite at kung narating na ba nila ang maximum na bilang ng aplikasyon. So halimbawa, nung example ng TR to PR ng 2021, 1 month before the door opened, lumabas yung rules, ano yung mga requirements, documents, ano yung mga requirements, forms, paano isa-submit, ito yung platform, di ba? So in other words, kung kontrata to, you have your 4 corners of the contract. Alam mo kung ano ang pagkilos sa loob nun. Alam mo yung rules of the game. So alam mo kung paano ka lalaban. At alam mo kung meron kang fair fight. Kasi kung alam mo wala ka namang fair fight, bakit ka palalaban? Samantala ngayon ang sitwasyon, walang information na lumalabas mula sa minister at ang masama pa, naglabas siya ng katiting na information na nag-cause ng panic at naging opportunity for a lot of fraudsters out there to take advantage of people who are desperate. Ayon kay Dangzalan, kulang daw ang impormasyon na inilalabas ng immigration hinggil sa one-time initiative na ito, dahilan kung bakit mahirap paghandaan. Very unfair, Rhea, kasi you come to Canada with an expectation na if you play by the rules, if you follow a certain path and you, basically adhere to the program guidelines of permanent residence, halimbawa sa express entry, or, you expect na nagtrabaho ka na sa Canada tapos merong chance, fighting chance. Bakit biglang nagkakagulo-gulo yung rules in the middle of the game? Hindi naman to fair sa mga tao na nagpa-plan ng kanilang buhay na ganito yung labas ng impormasyon. Bukod sa temporary workers, may one-time initiative rin sa halos 115,000 protected persons ng bansa na maging permanent resident ngayong 2026 at 2027. Umaasa si Dangzalan na maglabas man lang ng direktiba at guidelines hinggil sa one-time initiative na ito. Kung talagang sigurista kayo, wala namang masama na mag-create kayo ng express entry profile. I'm not encouraging people to do that, pero you need to assess your situation kasi siyempre, matindi pa rin ang labanan through express entry and taas pa rin ang cut-off scores. It's about predictability, di ba? Kung hindi predictable itong mga programs na to, parang hindi ko naman siya pwedeng tawaging budulan, pero parang ang hirap kasi magplano ng buhay. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.